Kumusta mahal na mga mangangalakal? Kasama mo Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay titingnan natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mo itong i-pause. Iminumungkahi naming isaalang-alang ang bawat tagapagpahiwatig ng korporasyong pinag-aralan ng mas malapit. Ngayon ay susuriin natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. YAMA Holding ANI, ticker AAMLA. Ang pagsusuri ay batay sa data noong Hulyo 17, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets kumpanya VANA Holding I nabibilang sa subkategory Semiconductor Equipment, 20 kumpanya ang kasangkot sa paghahambing. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, 1.5 sa 10 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay 2.6 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng balangkas ng buong merkado sa kabuuan, makikita mo na ang average na score para sa buong US stock market sa kabuuan ay 1.8. Laban sa marka ng kumpanya na 1.5 puntos YAMA Holding AA. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya VESNA Holding AA at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang shares ng kumpanya VESNA Holding AA nagpakita ng pagbabago ng minus 30.5%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na binawasan ng 21%. Market capitalization ng isang korporasyon YAMA Holding NA ay umaabot sa $276.73 bilyong dolyar. At ang market capitalization ng subkategory ay $653 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay $20.64 bilyon. Na may capitalization ng balance na $64 bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng $1.5 bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng shares ng stock exchange at book value, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi YAMA Holding AA sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 45.457%. Ang book value ay 32.47%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balanse sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang organisasyong pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na $4.336 bilyon. Ang ratio ng utang sa halaga ng libro ay 21% ng equity. Resulta sa mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, mabuti 1 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 28.8. Na may average sa subkategory na 27.8. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $305 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $11,700 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 8.5. Average para sa subkategory 6. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga indicator sa subkategory, tolet, minus 0.5 points. Ang kita sa huling 12 buwan ay $34.6 bilyon. Ang kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $39,150 milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay 20.5%, na may average sa subkategory na 21.6%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos.
Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado ayon sa subkategory ay 33.15%, na 37% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $6,739,000, habang para sa subkategory ito ay $4,921,000. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang tubo sa bawat empleyado ay $234,000, na may average para sa subkategory na $177,300. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang mga benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay $774,000. Ang subkategory ay naglalaman ng $821,000. Benta bawat empleyado kumpara sa mga numero ng subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 0.7%, na may average para sa subkategory na 2.7%. Tagapagpahiwatig Greth 14 na nagpapakita ng antas na 42% para sa kumpanya Vesna Holding Inc. Habang para sa subkategory ang antas ng RC, 14 na, ay 55%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $754. Ang tinantyang presyo ng pinagkasunduan para sa mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $850. Tignan natin ang talahanayan ng order, magagamit mo ito, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng mga pagbabahagi Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng stock Vesna Holding A. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock Guru Markets, isang desisyon ang ginawa. Huwag magbukas ng order dahil ang kasalukuyang video ay isang pagsusuri. Salamat sa madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng Help System Guru Markets.